napansin ko lang po no, na ano po kayo no, mahilig po kayo magbasa no kasi kanina po nung pinag-uusapan natin bago yung shoot. Napag-usapan po natin yung si Napoleon Hill po, yung Think and Grow Rich. Tas ngayon po nabanggit yung si Kiyosaki. Para sa inyo po ba, ano po ba yung importansya ng patuloy na pag-aaral para po marating yung success? Ang belief ko no, kailangan meron tayong model na susundan no. Kasi paglabas natin sa school no, wala tayo eh. Halimbawa, papasok tayo sa business. Well, we studying medicine no. Totally wala kaming alam sa business. Opo. So kailangan nakaaral tayo no. So saan tayo magsisimula? Sa improve ourselves muna. Yes. Yun ang importante no. Ang galit na galit ako sa misis ko. So 10 years ago, ahead of me, nabasa nila yung Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Hindi sila nagandahan. Hindi. Ganun po, So, ibig sabihin, hindi nila sabi, Doc, Albert, basahin mo ito. No, napakaganda nitong libro. So, nagsimula ako sa self-improvement muna. No? Opo. Basically, ina-encourage ko sa inyo, no? Gamitin niyo yung libro, although mahirap basahin, no? Opo. Yung libro na yun, no? 7 Habits of Highly Effective People. Opo. Kaya ano po, nakita ko po yun. Oo. Nakalimutan ko na yung sinong author. Po yung Namatay na din ng author. Pero nakikita ko po lagi yun. So, pero yung libro na yun, napakahirap Tapusin. basahin. No? In simple, no? Since na-mention na natin, no? Opo. I-mention ko in passing, no? Tapos, synopsis, no? Opo. So, ang number 1 habit niya is be proactive. Proactive. Okay? Ang proactive is a natural characteristic ng mga Chinese. Yes. No? So, ibig sabihin, parati silang pessimistic. Iisip ng puro negative. So, yung being proactive is ganyan, no? More or less. Pero, wala tayong isang exact word ng proactive sa Tagalog. Gets, opo. Okay? Kailang yung opposite niya, meron tayo. Ano po? Bahala na. Bahala na, totoo po. Opposite ng proactive yun. Ang proactive, no? Let's say, may shoot tayo ngayon. Opo. So, pinakahandaan nyo na Opo. kung anong tatanungin. Opo. O, ako naman, on my side, anong ihahanda ko, i-share sa inyo. Opo. Pero, with this topic, Opo. it's so hard kasi open kayo eh. Hindi ko alam kung anong ihahanda ko. Medyo free-flowing po kasi yung style. So, basic knowledge lang sinishare ko. Opo. No? Babalik po So, kami dito for be details. proactive, no? Example ng my father, no? Opo. My late fathers, no? He's so proactive, no? Opo. Sabi na, halimbawa, tatawagin na kami. Next week, next Sunday, kakain tayo sa downtown Ongpin. Gets. Opo. Nakiisip na yun. So, kakain tayo. Ang call time natin, let's say 6:30, dapat nandito na kayo. Opo. 7, alis na tayo. Opo. Yan, ganyan. No? Tapos, iniisip na niya, sinong gagamitin na driver? Opo. Yung driver, kasi may 3 driver kami. Opo. Iisipin niya, no, kung sino sanay sa Ongpin. Opo. Okay? Number 2, walang paradahan sa Ongpin. Opo. So, sa kalye lang. No? So, anong sasakyan gagamitin natin? Gets. Na, siyempre, yung hindi maganda, yung pangkaraniwan para pag sa kalye lang, okay na siya. Tapos, pati sa andadaan, iniisip na niya. Gets. Planado po talaga. Planado. Ngayon, so ganyan, ibig sabihin, ganyan ang konsepto ng Chinese. Which I want as a yung kagandahan ng Chinese. Opo. Sineshare ko sa inyo. So, i-develop niyo yun. Hindi, ibig sabihin, hindi dahil sa ibang lahi, iba. Opo. Pero yung kagandahan nila, kasi pessimistic sila eh. Opo. So, lahat pinaplano. No? Sa Pilipino, ganun kakain doon. Bahala na. Bahala na si Batman. Bahala na. Okay? Walang plano. So, ganun din, pag in-apply mo sa being an ahente, Opo. sinong kakausapin mo, anong character meron siya, Opo. anong possible na itatanong. So, pwede ba akong detalya or pwedeng overall?
no? Gets. So depende sa kausap mo. So pinaplano mo na. Opo. O paano pagpunta? No, halimbawa, 3 pupuntahan mo, kailangan naka-direction ka na. Hindi yung iikot tapos pabalik parang ikot-ikot. So Gets. nakahanda na. So, yan ang being proactive ang importante. The next habit is begin with the end in mind. With the end in mind? E-N-D, no? Opo, end. Ibig sabihin purpose. Gets. Always remember what's your end. No, kailangan makuha mo yan. Let's say sa audio, Opo. anong end natin? Yan, kailangan define natin. Opo. No? Para yun ang objective natin. Kailangan makuha. Opo. So, every time na meron tayong gagawin, kailangan lalagay na sa ulo. Anong purpose ko dito sa tao na ito? Makabenta? Objective po na. Anong product? Oh. So, yun ang kailangan ipag-aaralan nyo. Opo. So, paggising mo, isipin mo na anong end mo ngayon today. Gets. Ang end, maraming klaseng end. May immediate end for the day, for the month, for life. Opo. No? So, yung habit na for life, no? Just imagine, naklalakad kayo Opo. sa isang pasilyo. Opo. Tapos nandito mga kaibigan nyo, nasa tabi nyo. So, naklalakad kayo patungo doon. At the end of the road, nakita mo, ikaw yung nakahiga doon. Napatay ka na. Opo. Anong bang end nakuha mo? Yun ang pag-aaralan natin kung anong nagawa mo sa buhay mo. Totoo yun po, no? So, Kung matanong ko po, Doc, yung kung sa inyo naman po, para sa sarili nyo po, ano po ba yung end nyo po sa long term po? Ano po yung purpose and goal nyo po? ang long term ko, ibig sabihin, financial freedom, no? Tapos edukasyon ng mga anak mo, Opo. tapos anong gusto mo sila maging, almost i-guide mo sila papunta doon. Opo. No? Although, hindi natin lahat magagawa yun. Opo. No? So, at least guide them properly. Gets. No? Para hindi mawawalan ng landas. No? Yun ang end. No? Napaka-importante po. Oo. Opo. In third Tapos, habit po. Nasa third, no? Third habit is, ang title nun is first thing first. First things first. Okay. Maraming madalas na napapakinggan nyo yan. No? Opo. Ang ibig sabihin, kung anong inayos mo, yun ang unang gagawin mo. Tapos pangalawa, pangatlo. Opo. Ang magaganda dyan, no? Yung mga babaeng Opo. kasama natin, Opo. magaling sila mag first thing first. Eh. Bakit? Opo. May diary sila eh. Opo. Ano Anong sila? Monday, anong gagawin? Tuesday, anong gagawin? Opo. Mas masulat at saka mas organisado po ang mga... So, kailangan meron din tayong ganun. Opo. So, yung first thing first, ang application yan, no? Kung itong unang sinulat mo, hindi ka lalaktaw ng pangalawa. Gets. Kailangan ayusin mo yan. Tapos pangalawa, pangatlo. Opo. Tapos Kayo po yung to-do list nyo sa isang araw po, sinusulat nyo pa rin po talaga? sa ngayon, more on mental na lang. Mental notes na lang po. Kaya sinabi ko, itong first thing first, no? Opo. Kung napag-aralan ko yan, kasi na-learn ko itong 7 habits Gets. when I was 45 something na. Oh. Kung napag-aralan ko yan during my school days, Opo. baka mataas Opo. mataas ang grade ko. Example ng first thing first, no. Kung meron kang 3 exam, Opo. no. Isang pinakamahirap, isang moderate, tapos isang pinakamabilis. Bukas na ang exam. Opo. Anong unang aaralin mo? Bukas na ang exam. Yung pinakamahirap po. That's totally wrong. Okay po. Alam mo kung bakit? Bakit po? Pag inaral mo yung pinakamahirap, no, baka hindi mo matapos eh. Gets. So, maneneglect mo yung moderate, tapos Opo. yung pinakamabilis. Gets. So, start with mabilis. So, may time ka pa. Opo. Yung kasi yung, dati hindi naman weighted ang grades natin. Opo. Equally eh. Yung pinakamabilis, ganun din ang grades. No? Grades, Average pa grades, din. opo. No? So, kasi ang pag-aaral, no, may dalawang objective eh. No? Isa, to get the knowledge. Pangalawa, to pass the exam. Gets. Okay? So, kailangan hand-in-hand yan. Opo. Hindi pwedeng puro knowledge tapos baksa ka na. Totoo Baksa ka po, pa din eh. Opo. Hindi naman pwedeng mataas ang grades mo. Wala kang Wala alam. kang matutunan. Oo. Gets. So, kailangan both, no? Opo. So, ngayon, yung pangalawa, yung una, pinakamabilis. So, may time ka pa for the two. Opo. So, isang mabilis, siyempre, magiging 100 na yung grades mo eh. Opo. Tapos yung moderate, baka
baka matapos mo pa din. Opo. Tapos yung pangatlo, yung pinakamahirap. Kasi baka hindi mo matapos. Opo. Bahala na. Yung bahay. So, pag matagal pang exam, no, pwede kang magsimula sa pinakamahirap. Pinakamahirap. Opo. Pero may time Pero pag limit. malapit na. Oo, iba na naman ang usapan. Opo. So, yung first thing first, napaka-importante. Gets po. Opo. Oo. Yung first Example, nagbabakasyon ka ngayon. Huwag kang mag-iisip ng trabaho sa bakasyon. sa bakasyon. Gets. Wala kang magagawa. Opo. Di ba, nasa bakasyon ka, enjoy the vacation. Opo. First thing first yun. So, enjoy. Kalimutan mo na yung nasa bahay o nasa ano. Gets. Pwedeng tawag-tawag lang, pero huwag mo masyadong isipin. Opo. Pag nandito ko, ganyan. Puro problema, ganyan. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka mag-enjoy. No? Walang first thing first na yun. No? Tapos, pang-apat, Opo. no? Seek first to understand than to be understood. Seek muna yung to understand the people, no? Bago to be understood. Ang ibig sabihin nun, halimbawa, hindi kayo makatalo ng concept. Opo. Okay? So, aalamin mo kung talagang anong ibig sabihin ng ganung concept. Pag-aralan mo. Opo. So, kung naintindihan mo yan, hindi ka na magagalit. Gets. Hindi porke hindi tayo parehas, galit ka na. Napaka-importante po. Isang example dun sa libro, no? May isang matanda nasa isang playground. No? Kasama ni mga apo niya. Ang ingay ng mga apo niya. Siya, wala pakialam na nandun lang siya nakaupo. Yung isang mama, sabi niya, itong matanda na ito, kakasapin ko nga. Papagalitan ko. Bakit hindi na sinasaway yung mga apo niya? Opo. Tapos nung nalaman nung isang tao, sabi niya, wag mo pagalitan yan. Alam mo kung saan siya galing? Sa libing ng asawa niya. Nung na-understand na natin yung situation niya, Opo. hindi na tayo magagalit. Empathy po, no? Empathy. No? Opo. So, isang tao, binusinahan ka. Opo. Nagmamaneho ka, binusinahan, galit ka na. Understand mo, binubisinahan ka, baka ka mabanggaan niya. Opo. Di ba? Opo, So, totoo. pag gano'n, hindi ka na magagalit. Totoo. So, you seek first to understand. Intindihin talaga, no? So, pag gano'n, wala tayong away. Gets po. Opo. Next po. Pangilan na? Panglima na? Fifth po. Panglima. Ano ba ang pip? Sige po, kahit laktaw po mo. Tabi na. Opo. Ang laktaw is synergy. No? Synergy, opo. Synergy. Ibig sabihin, combination ng lahat. No? Opo, yes po. Opo. Tapos, so 1, 2, 3, 4, 5. Actually, yung 1 and 2, 3 self-improvement. Tapos Opo. itong, naklaktaw pala ako ng isa. Opo. Number 4 is win-win. Win-win. Yeah, Lagi po win-win. dapat win-win situation. So, pag nagbebenta tayo, pag hindi natin na-close yung deal, hindi maganda. Opo. So, win-loss. Win-loss yun. Opo. So, kailangan win-win. No? Binebenta mo siya. Opo. Sabi niya, hindi ako bibili sa'yo kasi mahal ka. Opo. Di tapos na. Opo. Di kailangan meron kang ibang papasok dyan. No? Opo. Example, sir, di ba gumagamit din kayo ng ganito, disinfectant? Opo. Halimbawa, nag-perform ako ng antibiotic. Gumagamit din kayo ng disinfectant. Ito, bebenta ko sa iyo mas mura. Opo. So, i-combine na lang natin dito. So, maski na mas mahal ako, average, mas mura ka. Opo. No? Okay na ba sa inyo yun? So, pag-iisipan na nung kausap mo, so magiging win-win na kayo. Opo. Bibili na siya. Hindi mo naman naisahan. Opo. No? Kasi bumili siya, may advantage naman siya. Gets. So, win-win. So, yun parating ang situation, win-win. Opo. Importante nga po na dapat, wag mong pagka nakikipag-deal ka po, hindi pwedeng sarili mo lang iniisip mo. Opo. So, yun ang number 4. Number 5 is seek first to understand. Seek first to understand. And synergy. Opo. Last po. So, yung synergy, no, isang application, let's say, isang developer, Opo. saka isang natural environment advocate. Opo. No? Di yan makakatugma yan parati. Gets. Opo. So, let's say, isang bundok. Opo. No? Yung environmentalist, ayaw nila pa
pa-develop yan eh. Gets. Tapos yung developer gusto. Opo. Ngayon, paano makakasundo yan? Opo. Oh. So yung synergy papasok na. Ang ibig sabihin nun, 1 + 1 = 3. Oh. Okay? So sasabihin nung pag-aralan natin. So nandyan na brainstorming. Opo. Sabi natin, anong problema mo? Takot ka sa erosion, di ba? Oh. Okay. What about yung site na walang erosion? Doon ako magde-develop. Okay ba sa'yo? So ngayon, pag-aralan nyo, di itong site. Tapos plano ko pa, magtatanim pa dito or whatever. O doon sa naka-eron, magtatanim pa ako. Nagde-develop pa dito. Okay ba sa inyo? Gets. So yung ano. Opo. Kung paano ba magkakaroon ng harmony yung Yes. yung dealings ng dalawa. Opo. Hindi yung win-win. Opo. Ang gain nila mas malaki. Opo. Another example, yung real sa akin umapply. No? Opo. I'm a doctor of medicine. No? Opo. So, nung napag-aralan ko tungkol sa baboy, no? Natuturo ako sa baboy. So, to the extent na ginawa nila akong consultant. Opo. Binabayaran nila ako. Opo. Okay. So, okay naman. No? Legally, pwede naman. No? Opo. So, ito ang gusto ko eh. No? Hindi katulad ng sa tao. No? Pag naggagamot ako, napagaling ko naman yung tao, kailang financial, wala naman siya. Opo. No? Hihiram pa siya ng pera para bayaran ako. No? Ito naman, pagtuturo ko, kumikita sila eh. Opo. So, Totoo. masaya ako. Win-win nga po. So, yung situation na yun, nasilip ako ng mga veterinarian. Opo. So, nasilip nila na you are illegal practicing of veterinary medicine. Opo, Hindi mo gets. field yan. Opo. So, we will sue you. Opo. So, takot ako. Opo. Takot ako. So, pinag-aralan ko. No? Paano ko sila ma-please? No? So, hindi ko sila inaway. No? Opo. Every seminar na nakikita kami. No? Kinakaibigan ko sila. Gusto ko din matuto. No? Of course, gagastos din ako. Papakainin ko sila. Ganyan. Opo. So, naging kaibigan ko sila. Tapos, at the same time, no, meron pa yung isang multinational company. Opo. No, gusto nila i-promote ko yung mga gamot nila maski na hindi kailangan. Which is, hindi wala sa palatutunan ko yan. Opo. So, pag kailangan lang, saka gagamit ako. Gets. So, in short, bibigay sila ng rebate or whatever, which is, of course, normal sa practice namin yun. Sa veterinary. Opo. Pero since ayaw ko din tanggapin, Opo. no. Pero nanghihinayan din ako, sayang. Opo. So inisip ko sa mga veterinary, sabi ko, veterinary, wag na kayo mainis sa akin, no. Hindi na ako magpa-practice, hindi ako magtatanggap ng pera. Opo. No, magbebenta na lang ako ng gamot. Kinausap ko yung multinational, pumayag naman sila Opo. na pwede na ako magbenta. Naging ako dealer Opo. everywhere. Wala akong particular region. Gets. No, pwede ako magbenta. So as long as prescribe ko, ganyan. Opo. Hindi naman ganyan. So yun ang nangyari sa akin sa energy. No? Opo. Umingrease yung income ko. Opo, napaganda pa. Yung kaaway ko, naging kaibigan kami. No? Which is gusto nila. No? Tapos nakaroon pa ako ng sariling kumpanya. Gets. Napakagaling. Yun ang synergy Opo. in application. Totoo po. Ang ganda na. So number 7 is sharpening of the saw. Saw is lagare. No? Saw, okay po. SAW. Sharpen. Ang saw, ibig sabihin tayo. Opo, tayo. So once in a while, we have to relax. No? We have to sharpen our mind. No? Education. Learn from other people. Opo. So, para ma-improve yung sarili natin. Opo. Huwag tayong masyadong magsasayang ng oras sa nanonood ng sine, walang moral lesson. So, libro na may moral lesson na pwede nating gamitin. So, yun ang pinaka-importante sa yung 7 habits. Opo, continuous. Pag na-apply mo yan, ibang tao na kayo. Babasahin ko po ng buo yan, Doc. Opo. So, mas mabilis yung basahin niyo yung sa anak niya, no? Steve. Hindi kay Stephen Covey, yung anak niya. Ah. The 7 habit for the teens. Ang concept parehas. Kailang
mas mabilis basahin. Seven Habits for the Teens? For the teens. Pambata. Opo. Pero Babasahin ko po yun. mas mabilis yun. Opo. Tapos, ang precaution. Opo. Pag binasa mo yung 7 habits, parating mainit ang ulo mo. Bakit? Bakit? Bakit ikaw lang nag-iisip ng lahat? Bakit sila hindi? Mainis ka eh. Bakit ako proactive, ikaw hindi? Pero papasok yung 8 habits. Isang libro yun, pero 8 habits. Ang summarize ng 8 habits nun. No? Ang legacy mo, kailangan magturo ka. Totoo. This is what I'm doing now. Yes po. So, para magturo, no, yun ang para magkaroon ng legacy na maiiwan sa mga tao. So, pag na-learn nila yan, grabe ang takbo ng buhay niyo. Pag ina-apply niyo. Totoo lang po, sa kwentuhan lang po natin ngayon, ang dami ko na po natututunan. Ano po, talagang dami niyo pong wisdom. Nakakatuwa po talaga na makita po ng mga tao po na successful at the same time. May bukal na loob po at saka yung gusto po talagang magturo at tumulong sa mga tao. Importante, basahin niyo yun kasi yun ang na-change ng buong buhay ko eh.